Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, isa pang pag-ibig na naman. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, yes, alam nyo na yung dapat ninyong gawin. Just click the red button nandyan sa ilalim. Okay? So yun lang po ah. And then ito, dagdagan na naman natin ng inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito is mas matatakot siyang mawala ka kapag ginawa mo ito. Okay, naituturo ko sa inyo yung pinaka-effective way din na dapat ninyong gawin na para mas lalong matakot yung partner mo na binabaliwala ka na, or let's say kahit nagloloko na siya sa'yo, or yung tipong parang ini-echopera ka na niya na parang wala ka ng halaga sa kanya. Na yung epekto is mas lalo ka nang nahihirapan, palagi ka na lang nasasaktan, parang hindi ka na rin masaya or naging masaya sa relationship ninyo. Nawala ka ng peace of mind. Yes, palagi kang balisa, palagi kang praning, hindi ka makatulog, hindi ka makakain ng maayos. O yung isa pa dito is hindi ka makapag-focus sa trabaho mo or sa mga ginagawa mo na hindi talaga maganda yung epekto pagdating sa sarili mo. So ito ngayon mga utol, once na ganito na or ito na yung nararamdaman mo sa partner mo, wala kang ibang gagawin dito kundi ipakita na nawalan ka na ng gana. Okay? Kasi once na magawa mo ito, dito na papasok na syempre hindi mo na rin siya kakausapin, hindi mo na siya kokontakin, hindi ka na responsive sa kanya. Diba? Once na sinabi natin na wala ka ng gana, syempre yung tipong parang matamlay ka. Yung tipong wala ka na talagang gana sa relationship ninyo. Nawalan ka na rin gana sa kanya. Kasi nagpapahiwatig din ito utol or nagpapakita din ito na parang punong-puno ka na. Or pagod na pagod ka na sa kanya. Kasi for sure, nagawa mo na yung lahat-lahat. Yes. You did your best. Ginawa mo na yung lahat-lahat para maisalba yung relationship ninyo. Para matauhan siya. Yes, para lang magbago din yung partner mo. Pero ano yung nangyari? Wala, di ba? So sa akin utol, sigurado nagawa mo na yung lahat-lahat. Pero ito, until now, nasasaktan at saka nahihirapan ka pa din. So kailangan mo nang ipakita sa kanya na sumuko ka na. Na gumib up ka na. Sa pamamagitan talaga na ipakita na wala ka ng gana sa kanya. Kasi ito mga utol, kahit sabihin pa natin na may bago na siyang kinakalaguyo or pinagkakabisihan or pinagkakaabalahan, once kasi na pinakita mo sa kanya na wala ka ng gana, ay mas lalo siyang maku-curious. Okay? Ito na naman tayo sa curiosity na tinatawag. Kasi malaking epekto ito utol, once na ganito yung ipakita mo sa partner mo na nababaliwala ka na or na-e-echopera ka na. Yes, bigyan mo lang siya ng curiosity. Yes, sa pamamagitan din na ipakita na wala ka ng gana. For sure utol na makikurious talaga yung partner mo. Oy, teka lang, parang susuko na siya. Parang umaayaw na siya. Kasi kaya lang naman naging malakas yung loob ng partner mo na kumalaguyo ng ibang tao, ng ibang babae. Let's say, mapababae, mapalalaki ito Let's say may bago siya sa ngayon. Kaya lumalakas yung loob nito dahil alam niya na may babalikan siya kung sakali na sumabday siya. At least natikman niya utol kung sino yung gusto niya. Diba? So pero okay lang yun sa'yo. Nababalikan ka na lang niya kung kailan niya gusto. Naging option ka na lang. Naging reserba ka na lang. Or maybe gagawin ka lang na rebound until na makahanap talaga siya ng bago na mas magugustuhan niya. So habang ito ngayon na nandiyan ka, is talagang gagamit-gamitin ka muna niya. So kung ikaw naman na nagpapagamit ay talagang magiging kawawa ka dito utol. Na for sure, nagagamit ka na lang niya sa ngayon. Dahil sa mga pinapakita niya. Dahil sa trato na pinapakita niya sa'yo na nahihirapan ka na, nasasaktan ka na. Yes, kailangan mong imulat talaga ang iyong isipan utol sa ganitong gawain. Huwag kang magpakabulag. Hindi puro dahil sa mahal mo yung tao, kailangan mo siyang habulin, kailangan mo siyang utusan,
Kailangan mo pang i-remind sa kanya yung mga pinaggagawa mo dati? No. Kasi like I said na rin dati, talagang matitake advantage ka lang ulit ng partner mo. Na mas lalo mo lang pinapalaki yung ulo niya na nandyan ka lang. Ganito mo siya kakailangan. Na parang patay na patay ka sa kanya, utol. So the more talagang lalaki yung ulo niya, na mas lalo niya itong gagamitin sa makikipag-flirt sa ibang tao. Dahil alam niya na ganito yung value niya, pinataas mo kasi. So ito kabaliktaran, kailangan talaga is hilahin mo lahat-lahat ng yun. Huwag mong ipakita na patay ka sa kanya. Para hindi ka na masaktan, para hindi ka na rin mahirapan. Kailangan is siya yung bigyan natin ng takot na mawala ka. Dahil kung kilala mo yung sarili mo, utol, na loyal ka klaseng tao, na pure or genuine yung pagmamahal mo sa kanya, is bakit ka matatakot? Huwag na huwag kang matakot talaga, utol. Dapat nga siya itong matakot na baka hindi na siya makatagpo ng isang kagaya mo kung paano magmahal. Napaka-importante po sa relationship na ipakita mo talaga na mataas yung level ng iyong confidence. Dahil yung confidence, utol, ito talaga yung isa na nagpapawork ng relationship. Na mas lalo kang hahabul-habulin ng partner mo, mas lalo kanyang mamahalin dahil confident ka sa sarili mo. Pinapakita mo talaga sa kanya yung value mo, na hindi ka etsapwera klaseng tao, na hindi ka mababa klaseng tao, na hindi ka pipitsugin na klaseng tao. Once kasi na parang binabaliwala mo lang yung sarili mo, pinapakita mo sa kanya na ganito ka kababa, talagang ida-down ka rin ng partner mo. Talagang i-etsapwera ka niya, utol, dahil hindi na siya mabibigyan ng challenge dito. Pero kung ikaw kasi na klaseng tao, na yung tipong talagang mas marami pang maghahabol sa'yo, yes, mas siya pa talaga itong matatakot, utol. Once na ito yung pinapakita at saka pinaparamdam mo sa kanya. Hindi lang siya yung tao na nabubuhay dito sa mundo. Marami pa. Na posible marami ka pa ding makikilala na masigit pa sa kanya, utol. Yes, magagarantiya ko yan sa'yo. Kahit ako dati minsan mapapaisip talaga tayo na buong akala natin is di na tayo makakatagpo ng mas mahigit pa sa kanya. Pero yun na nga, mali po yung pagtanaw ko dati. Na yung pong pananaw ko na buong akala ko talaga is wala na. Pero after ng hiwalayan, after nung nalagpasan ko din lahat-lahat, and then nagkaroon ako ng another girlfriend, or nagkakilala ako ng bago na babae, is marami pa pala talaga, utol, na mas mahigit pa sa mga exes natin. Kung marunong ka lang din pumili, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Sexy ka, maganda ka, matalino ka, ay yung tingin sa'yo is parang high value. Naku po, ikaw na lang talaga itong pipili. So pero again, kailangan mo talaga mag-ingat din sa pagpili mo, utol. Dahil dyan nakasalala yung buhay mo. Dyan nakasalala yung future mo. Yes. So again kailangan mo itong gawin. Na ipakita sa kanya talaga na wala ka ng gana. Huwag na huwag kang matakot. Kasi karamihan dito ay natatakot din. Na Kuya Kiko, once kasi na pinakita ko sa kanya na parang wala na akong gana, baka mapaisip siya na hindi ko na siya minamahal. Yes, kasi ganun din talaga dapat yung kailangan nating ipakita sa kanya. Huwag na huwag kang matakot, utol, dahil sinasalba natin dito walang iba kundi yung buhay mo lang. Dito natin malalaman kung gaano ka kaimportante sa taong yan. Kasi yung love ay hindi yan inuutusan. Hayaan mo siya na kusa niya itong mararamdaman. Hindi yung inuutusan mo. Hindi yung nagmamakaawa ka. Hindi yung sa habol ng habol ka. Hayaan mo siya. Dito mo makikita talaga kung gaano ka kaimportante sa kanya at saka kahalaga sa kanya. Kung mahal na mahal ka talaga ng taong ito. Kung hindi man, bakit ka mag-stay? Kung hindi ka niya kahabulin, bakit ka maghahabol? Dahil kung ito, utol, ang pinapakita niya na wala ka namang silbi sa kanya and then minamahal mo siya, pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Tiyak na mahihirapan at saka mahihirapan ka pa. That's why nga sa ngayon nahihirapan ka dahil pinipilit mo pa yung tao na hindi ka naman talaga mahalaga pagdating sa kanya. Okay? So yun lang po yun, utol. Kailangan mo talagang tatagan yung sarili mo. Ipakita mo sa kanya na hindi rin siya ganun kahalaga pagdating sa'yo. Dahil yung taong salawahan, sino ba magkakagusto dyan?
wala utol. Okay? So tsapera mo na rin yung taong yan. Kung babalik man siya ng kusa na hindi mo inuutusan, and then pinaparamdam niya sa iyo na mahal ka niya, pinaparamdam utol hindi sa salita. So once na mararamdaman mo na ito, then it's your choice. Halas sa iyo na yung bola utol. At least hinabol ka niya at saka binalikan. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.